Pwede po nating batiin yung mga katabi natin ng magandang umaga, kapatid. Yan. Tas dagdagan na din po natin ng mahal ka ng Panginoon, kapatid. Yan. Sige po, wag po tayong mahiya. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. And mahal din kita, kapatid. This moment po, we will sing a new song to everyone. And habang kumakanta po tayo sa may mga alam na po itong kanta, pwede po tayong sumabay. And I want us to remember how good our Lord sa buhay natin, Habang kinakanta po natin itong awiting ito, let's always remember na yung mga pinagdadaanan po natin ay kayang-kaya ng ating Panginoon. Sino pong blessed ngayong umagang ito? Amen. Sige po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. And sino naman po yung may mga pinagdadaanan? Amen, di ba? I know, and hindi ko man po alam yung specific na pinagdadaanan ng bawat isa, but only the Lord knows. Alam ng Panginoon lahat ng yan. Sa bills, problems sa relationships, lahat po yan alam ng Panginoon. Amen. And at this moment po, let us sing this song. Let us declare, habang kinakanta po natin itong awiting ito, let's always remember na kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Okay lang po? Amen. Wonders, secrets I can contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, so they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say one name, I see fate arising. When I say one name, my fears they come crashing. When I say one name, you're drawing me in your embrace. Yes. Thank you, Jesus. Let's sing all the lies. All the lies, the fears and the doubts, so they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid. Let's sing it again. All the lies. Yes, Lord. All the lies, the fears and the doubts, oh, they melt away when I call on your name.
I'm no longer afraid. Sing it again. Sing, church. Kami ay tumatawag sa iyong pangalan, Panginoon. All the lies, the fears and the doubts, so they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid. Oh God, In worship. in worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me your embrace. When I say your name, when I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me your embrace. Let's sing, church. Let's stand up. Sige po, tayo po ay tumayo. When I say your name. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me your embrace. When I say your name, when I say your name, I know there is yes, Lord. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Yes, Lord. Lord, you comfort. Lord, you comfort. You restore my soul. Yes, Lord. Lord, you hide me, and you call me yours. Let's declare, church. You comfort. Salamat, Panginoon. You restore my soul. Lord, you hide. Itago mo kami, Panginoon, sa iyong lilim, O Diyos. And you call me yours, and you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. Lord, you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me in Jesus' name. In Jesus' name, I see fate arising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, you're drawing me your embrace. In Jesus'
Sa ngalan mo. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngakap mo, panatag ang puso ko. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Let's feel the presence of our Lord. Sa bawat problema natin, mga kapatid, kaya kang yakapin ng Panginoon. Minsan mahirap ipaliwanag na talaga bang may Diyos, pero totoo, kapatid, na andyan siya sa'yo, Panginoon. Handa siyang makinig sa'yo. Handa siyang maging sumbungan mo sa lahat ng problema mo. Pwede po ba nating awitin yung last time na sa ngalan mo? Let's declare na makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Sa yakap mo, Panginoon, kami ay panatag. Let's clap our hands sa ating Panginoon. May ilalakas pa po ba yung palakpak natin para sa ating Panginoon? Amen! Amen! Thank you, Lord! Tuloy ang awit? Tuloy ang awit po? Tuloy ang awit, amen! Lahat po tayo ay aawit sa ating Panginoon. Yes, Lord! Ulan magos at halos malunod na. Bihip ang hangin, pinilit na ako. Limang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luwa, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit! Tuloy ang awit! Yes, Lord! Sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang gawin, tuloy ang daloy at ito'y walang hukay.
aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Pagbukal ng pagsamba sa aking puso, tuloy ang awit. Sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit. Tuloy ang daloy at ito'y walang upay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Let's sing! Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang gawin, tuloy ang daloy at ito'y walang upay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Let's sing! Tuloy ang awit! Tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang hupay. Pagkat lakas mo ang taglay, let's sing! Tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang hupay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Let's sing! Tuloy ang awit. Let's sing, church! Tuloy ang daloy at ito'y walang hupay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit. Sige po, awit tayo sa ating Panginoon. Tuloy ang daloy Yes, Lord. at ito'y Walang hupay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Let's sing tuloy ang awit. Tuloy ang awit, tuloy ang aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang hupay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Ang daloy ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Hindi mapipigil, hindi matutuyo. Hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Yes, Lord! Yes, Lord! Thank you, Jesus! Let's continue to praise our Lord. Ikaw ang kalakasan. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan. O Diyos, magpagkailanman. Yes! Ikaw ang siyang sandigan ko, ugat siyang pulihan ko. Diyos, magpagkailan. Minsan pa, ikaw ang kalakasan. Ikaw ang kalakasan sa oras
lahat sa akin. Yes, Lord. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang saligan ko, mugat siyang pumilihan, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat na ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat na ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo ay walang hanggan. Sapat na ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat, ikaw ang lahat, ikaw ang lahat sa akin. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. Let's sing, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Tunay kang kahanga-hanga, Panginoon. Tunay kang dakila sa bawat isa, Panginoon. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kaluwalhati ay walang katulad, higit sa sukdo, alan kailanman. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kaluwalhati ay walang katulad, higit sa sukdo, walang kailanman. Ang alain kay tanging mithiin, iandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin, ibigin. Let's sing. Kahanga-hanga, ang Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kaluwalhatian, walang katulad, higit sa sukdo, walang kailanman. Ang alain kay tanging mithiin, iandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin, ibigin.
dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Sing it! Walang hanggan katapatan. Yes, Lord. Sa buhay ko ay lagi mong Lakas mo yan, kapatid. Narito. narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapatan, sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Oh, Jesus, sa'yo ang kapurihan. Yes, Lord! Kalwalhatian ngayon at magpagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpagkailanman. Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan. Yes, Lord! Kalwalhatian ngayon at magpagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpagkailanman. For the last time, let's sing! Jesus, sa'yo ang kapurihan. Yes, Lord! Kalwalhatian ngayon at magpagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpagkailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan.
Jesus. Napakabuti mo. Yes, Lord. Aming Diyos Ama. You are so good, Lord. Ang iyong likha'n, luluwan, hatin ka. O Diyos, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Sing! Sing! Napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwan, hatin ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Oh Diyos, Ikaw ay mabuti, Panginoon. Sa iyong papuri, ang kadakilaan, kataasan. Oh Diyos, salamat, oh Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your greatness, for your faithfulness, Panginoon, sa aming buhay. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tunay na ikaw ay walang katulad. Ang Diyos na hindi nagbabago. Noon hanggang ngayon, maging bukas, Panginoon. Napakasarap pong umawit sa ating Panginoon, no? Yes. For the last time po, awitin natin yung napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwan, hatiin ka. Sing true. Tunay na napakabuti. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon,
For the last time. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Ipapalakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Morning, great is thy faithfulness. Amen po ba? Sapagkat muli, isa na naman pong bagong umaga, bagong linggo ang binigay sa atin ng ating Panginoon para siya ay ating papurihan at parangalan sa ating mga buhay. So, are we blessed mga kapatid? Yes, we are so much blessed to be a blessing to others. So, talagang pinagpala tayo ng ating Panginoon, kaya magsilbi din po tayong pagpapala sa ating kapwa. Because our giving is also one way to save the lost. Sa pamamagitan po ng ating mga kaloob, ay tunay na nakakapagdala po tayo ng mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Tulad po ngayon, may mga bagong mukha po tayong makikita na talagang si Lord ang nagpapadala dito sa simbahang ito para magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kaya i-welcome po natin si Sister Anna May Asunyo, Mary Ann, Amber, and si Brother Ray Ann Francis. Thank you, Lord. Glory to God. Talagang si Lord po ang nagpadala sa inyo dito. Glory, glory to God. So ayan po, tulad po ng sabi ko kanila na talagang giving is also one way to save the lost. Sapagkat naniniwala po ako na ang lahat po dito, tayo pong naririto ay isa pong bunga. Bunga po tayo ng mga panalangin at pagkakaloob ng mga nauna na pong Kristiyano sa atin. Kung kaya't we encourage everyone po na maging bukal po sa ating mga puso ang pagkakaloob sapagkat ginagawa po natin ito para mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat sabi nga, sa salita ni Lord sa 2 Korinto 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Talagang alam po natin, mga kapatid, na kailanman ay hindi po tayo pinilit ni Lord na magkaloob. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ni Lord ng free will. Malaya po tayong magpasya sa ating mga buhay. Pero lagi po nating iisipin na kaya natin ito ginagawa, na kaya natin ito sinusunod, ang pagbibigay ng ating mga tithes and offering, dahil mahal po natin ang ating Panginoon. Hindi ni Lord gusto na tayo ay nagkakaloob, na napipilitan lang, na nagmumormor, kundi ang gusto ng ating Panginoon ay ibigay natin yung the best na nararapat sa ating Diyos na buhay, na siyang pinagmumulan din ng lahat ng bagay. So, ang lahat ng meron tayo ay lahat ng yon ay galing sa ating Panginoon. Kaya ibalik din po natin sa Lord ang nararapat na handog na tunay na kanyang kalulugdan at karapat-dapat sa kanyang harapan. Kaya yan po mga kapatid, magkaloob po tayo ng may ngiti sa labi at hindi napipilitan lamang. Praise God. Stretch po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo, Lord, sa aming mga buhay. Dahil
ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, na noon, ngayon at magpakailanman ay nananatiling tapat at tunay na nagmamahal sa amin, O Lord. Salamat, Panginoon ko, muli sa pagkakataong ito na binigyan mo kami, O Lord, na maibalik sa iyo ang lahat ng bagay na ibinibigay niyo po sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyong mga anak na laging bukas palad, na laging nagtatapat, O Lord. Continue to bless them, O Lord. Patuloy na pagpalain mo, Lord, ang gawa ng kanilang mga kamay, lahat ng kanilang mga pinagkukuhanan ng kita, O Lord, mga source of income nila, O Lord, ay i-bless mo ito, O Diyos, ng siksik, liglig at umaapaw. Alam po namin, Lord, na hindi sapat ito, O Lord, na aming mga handog sa iyong kabutihan, pero ito, Lord, naniniwala kami na ito, O Diyos, ay tinatanggap lamang ng simbahang ito, O Lord, pero diyan, Lord, sa iyong harapan, sa iyong kaharian, O Lord, ay nagsisilbing mabangong samyo sa iyong harapan na inyo pong kinalulugdan. Salamat, Panginoon ko, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon ko, sa walang hanggang pagpapala na patuloy mo, Lord, na ibinibigay sa amin. Salamat, Panginoon ko, sa lahat-lahat. Tunay kang dakila at tapat sa aming mga buhay. Kaya, Lord, itinataas po namin sa iyo at ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. maging bahagi po ng ating faith group. Alam niyo po yung faith group? Ito po yung ating small group. Na yung pong bawat membro, bahagi po sila ng Bible study. Patuloy po silang lumalago, patuloy po silang nakakarinig ng salita ng Panginoon upang sa ganon ay meron po tayong dalang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Hindi po sapat na nakikinig lang po tayo ng salita ng Panginoon tuwing linggo. Amen? Sapagkat ang Diyos po ay Diyos araw-araw. Sabihin po natin araw-araw. Amen? Dapat po araw-araw ay meron po tayong dalang pangako ng Diyos sa paglabas po natin sa bahay, sa atin pong pagtatrabaho, sa ating pong pag-aaral, ay kumikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Kaya importante po sa atin na tayo po ay patuloy na lumago sa kanyang salita. No? At sa ngayong buwan na ito, ang ating pong series ay Faithful and True. No? Ano po ibig sabihin ng faithful and true? No? Ito po yung ating Panginoon. Amen? At never po siyang naging hindi tapat sa atin. Lagi po siyang totoo, lagi po siyang tapat sa bawat isa, lalong-lalo na po sa lahat ng kanyang mga pangako sa atin. No? Alam niyo po, sa Biblia, meron po tayong mahigit na 7,000 promises of God. Amen? Imaginein po natin na sa isang taon po, meron pong ilang araw. 365, no? To be exact, and 1/4 days. Pero kung meron lang po tayong pangako ng Panginoon, sa bawat araw, mga kapatid, sobra-sobra po yung 7,000 promises of God. Amen? At alam niyo po, kapag ang Panginoon po ay nangako, no, tutuparin niya ito. Sapagkat siya po ay tapat. Sabihin mo sa katabi mo, tapat ang Diyos. No? Pag sinabi po nating faithful and true, is about God's faithfulness, no, as the reason we need to trust and obey Him.
Ito po yung dahilan kung bakit kailangan po nating magtiwala at sumunod sa Panginoon. And it's also the reason why we need to be faithful to Him. Kung tapat ang Diyos sa atin, dapat ang balik po natin sa Panginoon ay maging tapat po tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen? Ang katapatan ng Diyos, dapat susuklian po natin ng katapatan po natin sa Kanya. So this morning, I would like to share to you a message that I believe that it will encourage you to trust God's promises. Sabihin po natin, God's promises. No? Kahit na po gaano katagal yung paghihintay po natin, yung pangako ng Diyos ay mananatili. Amen? So, ang message po, ang title po ng ating message this morning is, When All You Have Are God's Promises. When all you have is God's promises. Meron bang pangako ang Diyos sa iyo sa kanyang salita na pinanghahawakan mo ngayong umaga? No? Ang Diyos po, no, ay tayo po ay nananalangin, tama po ba? At meron po tayong mga plano sa buhay. Meron po tayong gustong matamo. Meron po tayong gustong makuha. Amen? At ito po ay sinusuportahan natin ng mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Amen? Pero ang problema, sobrang tagal. Ang tagal-tagal mo na nag-pray, ang tagal-tagal mo nang pinangawakan yung pangako ng Panginoon, bakit hanggang ngayon wala pa? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Lahat tayo may mga plano sa buhay. Lahat tayo may mga pangarap sa buhay. Lahat tayo may mga hinihiling sa Panginoon. Pero Lord, bakit ang tagal? Bakit hanggang ngayon hindi pa nangyayari? No? How long have you been waiting for that promises to happen? Amen? Ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Pwede po pa tayong tumayo saglit? At hayaan niyo pong ipanalangin ko po kayo at ang gawain ngayong umaga. Habang nakapikit po tayo, I want us to think about your prayers, no? Yung mga panalangin po natin sa Panginoon at yung pinangahawakan po nating salita ng Diyos na mangyayari ito sa kanyang kapanahunan. Kahit gaano katagal, kapatid, no? Huwag kang magtampo, huwag kang mainip sapagkat ang Diyos ay tapat. Amen? Ano man itong panalangin natin sa mga oras na ito, sobrang tagal, kapatid, no? Ang Diyos ay Diyos at patuloy po siya nakaupo sa kanyang trono at patuloy na tumutugon sa kanyang mga sa ating mga panalangin. Panginoon, sa oras na ito, patuloy niyo po kaming pangunahan, patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon. Patuloy niyo po kami, Panginoon, bigyan ng mga signs, O God. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mga tanda na ikaw po ay patuloy na nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord God, patawarin niyo po kami, O Diyos, sa mga pagkakataon na kami po ay naiinip sa aming mga panalangin sa iyo. At minsan nagtatanong, talaga bang kalooban mo ito, O Diyos? Ama, sa oras na ito, ay inilalabas po namin ang aming mga panalangin sa oras na ito, gaano man ito katagal, O Diyos. At alam ko may pangako ka sa amin, Panginoon, at tutugunin mo at lilinawin mo ito, O Diyos, ngayong umaga. Ama, pangunahan niyo po kami, buksan niyo po ang aming mga puso at isip na maintindihan po namin, O Diyos, ang lahat ng aming pong marinig ngayong umaga. At hayaan mo ang iyong banal na presensya ang siyang aming tagapagturo upang matuto kami, Panginoon. Kasama na po ako, O Diyos, na maintindihan that you are really faithful and true. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen at amen. Sige po, upo tayo muli. Amen, praise God. And welcome po sa mga bagong umattend sa ngayong umaga. Ngayon po ay kayo po ay bisita, pero next week po kayo po ay pamilya na. Amen? So, palagpakan natin ang Panginoon sa kanila. Okay. So, ano po yung ginagawa natin kapag ka meron pong
isang tao na nangako sa atin. Okay? Meron po ba tayo, ano po yung karaniwang reaction po natin kapag ka meron pong ibang tao na nangangako po sa atin? No? Pangahawakan po ba natin yung pangako na yon? Siguro ang sagot po natin, depende kung sino yung nangangako. Amen? Kasi ang tao kapag ka nangako, kadalasan po ay napapako. No? Napapako. At karaniwan po nangyayari po ito sa lahat ng tao, even Christians, no? Kahit po tayo, minsan kapag ang isang tao ay nagsabi po sa atin ng isang bagay, nangako po sa atin, kahit na po mananampalataya po tayo, minsan hindi po natin ito na pupulfill, no? Siguro it depends, no? Because it depends on the credibility of the one making the promises. Okay? So, being faithful to the promises is very important. No? Kailangan maging tapat po tayo sa mga pangako na binibitawan po natin. No? Pwede po ako mangako sa inyo at alam ko na kaya kong tugunin o kaya ko yung ipinangako ko sa inyo. Pero ang tanong po rito, ang challenge po sa atin dito is, will I fulfill to complete that promise? Okay, iba po yung nangako, dahil kaya kong mangako sa inyo, pero ang tanong po rito, gagawin ko ba? Kukompletohin ko ba yung pangako ko sa inyo? No? Meron pong isang kasabihan na sabi po rito, people with good intention make promises. No? Lahat po naman talaga tayo eh. Sa una, kapag nagsasalita po tayo o nangangako po tayo sa ibang tao, maganda naman intention natin, kaya nga tayo nagsasalita eh. Sigurado yan. Amen? Pero, ang tao na may magandang character keeps them. Amen? The people with good character keeps them. Okay? So, being faithful is important because the person who is promising not only needs to be able to deliver, but also need to be faithful. Okay? Ang being faithful, napaka-importante daw po ng pagiging tapat, no? Sapagkat ang tao na nagbibigay po ng pangako ay hindi lang po kailangan ito ay kanyang gawin, kung hindi kailangan po niya maging tapat na gagawin po ito. In other words, they need to fulfill, to complete. Okay? Kung hindi po natin kayang kompletohin yung ating pangako, wag na lang tayo mangangako. Amen? So, in order, example po, mga kapatid, yung sinasabi ko po sa inyo, no? Pwede po ako mangako kay Roxanne na pipikapin ko po yung pamilya nila papunta po dito sa church. Okay? Meron na po akong kakayahan na gawin po iyon sapagkat meron po akong sasakyan. Amen? So, pero ang tanong po rito, susunduin ko ba sila? Susunduin ko ba sila? Dahil ito po yung pangako ko sa kanya. No? Pwede kong gawin, o may kakayanan ako, pero kailangan kong maging tapat sa sinabi ko na susunduin ko po sila papunta po sa church. Naintindihan po natin. So, yung pagiging tapat po natin sa pangako natin, napaka-importante po yun, lalong-lalo na po sa atin bilang mananampalataya. No? Being able to be faithful and or being able and being faithful are two different things. No? Iba po yung may kakayahan at iba po yung tapat. No? If I am able, I have the ability. Okay? But if I am faithful, I will need to fulfill, to complete. Kailangan ko pong tapusin at kumpletuhin yung aking pong pangako. Bilang mga anak po ng Panginoon, bilang pong followers of Christ, no? Lahat po tayo, karaniwan po, nangangako sa Diyos. Amen? Lord, kapag pumasa ako sa exam, aatid na ako every Sunday. Lord, kapag sinagot ako ng nililigawan ko, no, dadaling ko sa church. Lord, kung natanggap ako sa trabaho, no, ibibigay ko yung aking tithes every month.
No, ang dami namin nating pangako sa Panginoon, pero ang tanong ba dito ay are we faithful to complete it? Are we faithful? Kasi po minsan binigyan ang Panginoon po pinahahawakan po ng Diyos yung atin pong salita. Amen? At kapag pinangahawakan po ng Diyos ang ating salita, meron na po siyang ginawa. Tinugon niya na yung ating mga panalangin. Lord, pag nagkatrabaho ako, magiging faithful ako sa iyo, lagi akong pupunta na simbahan. Pero dumating yung tinugon ng Panginoon, yung atin pong panalangin, pero hindi ka pa umaattend ng church. O kaya kung minsan, umaattend ka nga ng church, late. No? O kaya minsan, paminsan-minsan ka na lang umaattend ng church. No? So very important po sa isang mananampalataya na kailangan po natin kumpletuhin ang pangako natin sa Diyos. Kasi po, sabi po sa Ecclesiastes, if you make a promise to God, keep your promise. Okay? Hindi po ako nagsabi nito, salita ng Diyos. Sabi rito, don't be slow to do what you promise. Wag yung Lord, bukas na lang. Oh, Lord, next week na lang. O next month na lang. Lord, sure na, promise. Next month. Okay? Sabi rito, don't be slow to do what you promise. God is not happy with fools. No? Give God what you promise to give Him. It is better to promise nothing than to promise something and not able to do it. Kung hindi mo rin lang kayang mangako o hindi mo rin lang kayang tuparin yung pangako mo sa Diyos, huwag ka nang mangako. Okay? So, ibig palang sabihin, pwede palang mangako ang isang tao. Basta susundin mo lang at kukumpletuhin mo lang. Amen? Sabi rito, so then, don't let your words cause you to sin. Kasi sabi, kung oo, at hindi kung hindi. No? At kung ang atin pong salita ay sa pagitan ng oo at hindi po yan tatanggapin ng Panginoon. Malahininga po yan. Amen? So, sabi nga noon, so don't let your words cause you to sin. Don't say to the priest, no? I didn't, prank is a prank. Or don't, joke lang. No? Hindi naman ako seryoso na sinabi ko yan. No? If you do this, God might become angry with your words and destroy everything you have worked for. Parang ang sabi nito sa dulo hindi mo ko sinunod, no? Lahat yung ibinigay ko sa iyo, pwede kong bawiin. Gusto ba natin yan? No. No? Pero alam niyo mga kapatid, kung tayo po'y tapat sa Diyos, if we are faithful to God, no? Hindi lamang yung tinugon na Panginoon sa iyo ang ibibigay sa iyo, may dagdag pa. Kasi tapat ka. No? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo maging tapat. Amen? So, ito po yung importante po bilang mga anak ng Diyos. Importante po yan mga kapatid. Pagka mangangako po tayo sa Diyos, Lord, maglilingkod po ako sa iyo, hindi mo time ang iyong susundin, kundi God's time. Amen? Huwag mo sasabihin next week na lang, next month na lang, o next year na lang. Pag sinabi mo maglilingkod ka sa Panginoon, maglilingkod ka sa Panginoon. Amen? At kung ano man yung mga panalangin mo na ibinigay sa Diyos, no? At meron kang pinangahawakang pangako ng Diyos, sisiguruhin ko sa iyo, tutugunin yan ng ating Panginoon. Now, let's talk about God's promises. No? Yung pangako ng Diyos. What do you do when you have a promise from God through His Word, and until now, your situation is still the same? Sino po ba yung may prayer dito sa Panginoon na ang tagal-tagal na hanggang ngayon hindi pa tinutugunan? Let us be honest. Di ba marami? Ako po, may prayer ako sa Panginoon. Medyo taon na rin po. No? Pero hanggang ngayon, hindi pa po natutugunan ng Panginoon. Pero meron akong pangako ng Diyos. May pangako ako ng Diyos. Meron din akong ipinagpipray sa oras na ito. Kasi po, sabi po ng isang kapatiran, na tayo po ay magkakaroon ng 4 na church. Pero meron lang po tayong 2 church. So meron pa po tayong
dalawang church. Pero ang tagal-tagal na po, bakit hanggang ngayon hindi pa nangyayari? Amen? Pero patuloy po akong nananalangin sa kalooban ng ating Panginoon. No? What do you do when God gave you a promise? No? At hindi po ito nangyayari hanggang sa ngayon. No? Sa totoo lang po, napakahirap pong maghintay sa Diyos. Kasi lalong-lalo na po kung meron po tayong time frame. Alam niyo po yung time frame? Lord, gusto ko pong magkaroon ng God's will next week. Lord, gusto ko pong matapos ng pag-aaral kaagad. No? Minsan kaya tayo nahihirapan sapagkat yung hinahanap po nating timeline is yung timeline po natin at hindi yung timeline ng Diyos. No? Lalo na po, halimbawa mag-establish po ng business, no, nagpe-pray ka sa Panginoon, Lord, what kind of business na pwede kong itayo? Kami po mag-asawa, nangyari po sa amin yan. At ginawa po namin, we decided on our own, tayo kami ng ganito, tayo kami ng ganyan, tayo kami ng ganon, 4 na negosyo, tinayo namin. Yun po lahat, bumagsak lahat. No? Sapagkat hindi po namin inantay yung kalooban ng Panginoon. Pero yung testimony ko po noon, sabi ko po sa inyo, yung mga narito nung araw, ay kinausap namin ng Panginoon na masinsinan, sabi ko, Lord, no, sa oras na ito, ay susunod po kami sa iyong kalooban, at yung business po na pinagpe-pray po namin napakatagal na, ay hihintayin po namin kahit gaano katagal. At habang inihintay po namin ito, ay naglilingkod po kami sa Panginoon nang walang tinatanggap. No? Sabi ko, Lord, within 1 year, ay maglilingkod kami sa Panginoon sa isang simbahan, o maglilingkod kami sa iyo sa simbahan nang walang tinatanggap. No? Alam niyo po, in less than 1 year, no, ipinakita ng Panginoon kung paano niya tinugon yung aming mga panalangin. At yung negosyo na ibinigay po sa amin ng Panginoon, hanggang ngayon po nakatayo. No? Samantalang nung una, tayo kami ng tayo, no? Nagkaroon po kami ng fast food, yun, tumaba lang ako. No? Nagkaroon po kami ng barbershop, ang dami, yun, bumabawas pa rin yung buhok namin. Pero nung binigay sa amin ng Panginoon ang negosyong ito, sa kanyang oras, sa kanyang kapanahunan, alam niyo hanggang ngayon nakatayo po siya sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Kapatid, napakatagal yung proseso, pero yung pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Yung sinasabi ng Panginoon sa iyo na pagyayamanin ka, yung sinasabi ng Panginoon sa iyo na pagagalingin ka permanently, kapatid, hindi nagbabago yan noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Ang importante lang sa atin, ano yung reaction mo kapag meron kang ipinagpe-pray, may pinangahawakan kang pangako ng Diyos, ano yung dapat mong gawin habang naghihintay tayo. No? So, ulitin ko po, sinasabi ko po sa inyo kanina, ang Bible po ay meron pong mahigit 7,000 pangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Hindi po ito pangako ng Diyos sa mga pastor o sa mga leaders ng church. Lahat po ito ay pangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. No? And I want you to know that when God made a promise through His Word, or whatever means, kung paano po niya ibinigay sa atin yung pangakong ito, God will fulfill it. God will fulfill it. No? At kailangan po natin maintindihan yung dalawang bagay. No? Una, whatever God has promised, He is able to do it. Kaya niya. Sabihin po natin sa katabi mo natin, kaya niya. No? Whatever God has promised, He is able to do it. No? We talk pinag-usapan po natin yung series na ito last month, that God is able. Amen? Nothing is too hard for the Lord. At sa lahat ng mga pangako niya sa atin, ay hindi niya po tatalikuran ito. You know? Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able
to carry out His purpose and do super abundantly more than all that we dare ask or think, no? Infinitely beyond our greatest prayer, hope, and dreams, according to His power that is at work within us. No? God is able. God is able. Sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga pangako ng Diyos, no, sa Kanyang salita, gagawin niya po ito sa atin. No? Hindi po sa pamantayan ng tao, kung hindi sa pamantayan ng Diyos. Amen? The Bible said that God is able to do exceedingly. Yung ine-expect po natin, kayang gawin ng Panginoon na higit pa. Amen? Hindi ka lang gagraduate. No? Gagraduate ka pa with honors. Hindi ka lang matatanggap sa trabaho, may posisyon ka pa. Amen? Hindi ka lang magiging worker ng church, no? Magiging leader ka pa ng church. Amen? Yung bakit nangyayari yan, pastor? Kasi po hindi po yung gusto natin ang God bibigyan ng Panginoon sa atin, kundi yung ibig ng Diyos para sa atin. Amen? Ang gusto lang ng Panginoon maging humble tayo. No? Ang gusto lang ng Panginoon maging humble po tayo. Nothing is too hard for the Lord, no? How many believe that God can fulfill all His promises? How many believe? Walang naniniwala sa atin, no? Lahat po, mga kapatid, no, God can fulfill, no? God can do what He said He would do, no? Kaya po, dapat mayroon po tayong confidence sa ating mga buhay. Alam niyo po yung mga taong excited, no? Na makinig na salita ng Panginoon. Why? Because of the promises of God that they heard. Because of the promises of God that they heard. Not only God is able, but also God is faithful to His promises. No? God is faithful to His promises. Bakit? Sabi po sa Numbers chapter 23, sabi po dito, God is not a man, He will not lie. Okay? God is not a man. Kasi po, katulad ng sinabi ko kanina, madaling mangako yung tao, pero madali ring mapako. No? Madali tayo mangako, pero hindi natin kayang tuparin. So whatever reason. Amen? God is not a man, He would not lie. God is not a human being. His decision will not change. His decision will not change. If He says He will do something, He will do it. No? Pag sinabi niya, gagawin ko ito. No? If He makes a promise, then He will do what He promised. Sabi mo sa katabi mo, God is faithful. No? God keeps every promises He makes. No? And He is true to His promises. Sabi po sa Bible, the yes to all of God's promises is in Christ. No? Di ba napapansin, whenever we pray, whenever we ask God of something, no? Pagkatapos po natin manalangin, ano sinasabi po natin? Amen. Amen? No? And this is through Christ to the glory of God. Amen. So, yun po yung pinagmulan o yung ibig sabihin ng amen kapag natapos po tayong manalangin. Ibig po sabihin dito, let it be done in Jesus' name. Hindi na po natin. Amen. So, it's good to have a promise. It's good to know that the one who promised is able to deliver. No? But most importantly is that the one who promised is faithful and true. Okay? So, ang sabi po rito, maganda po na meron pong pangako, no? Yung Diyos. At maganda rin po na yung nangangako ay kayang gawin. Okay? Pero ang pinaka-importante po, yung nangangako ay tapat na gagawin at kukumpletuhin yung kanyang pangako. Amen? So, how many times have you made a promise to God and to other people? Okay? But siguro madalas po yan, no? We gave our word that we will do it, and we know that we are able to do it, but we failed to complete that promise. Okay? Sa tao o sa Diyos, no? Not that we didn't have the ability to do it, kaya lang karaniwan po, hindi natin nakukumpleto. For whatever reason. For whatever reason, no? After a while, no, we may stop
depending on that person because you are not sure if they will fulfill that promise. No? Pero ang Diyos po hindi. Ang Diyos po hindi. He will always fulfill to complete. He will always fulfill to complete. That is why it is good to know not only God is able, but God is faithful. Hindi lamang ang Diyos ay may kakayanan, pero tupat po ang Diyos. No? Pag sinabi po niya, gagawin po ng ating Panginoon. Because of this, meron po tayong pag-asa. No? Importante po ito, lalo na kung nagbabasa po tayo ng Revelation, no? Na may pangako ang Panginoon. Even in the Gospel, nang sabi po sa salita ng Panginoon, darating araw, ay babalik ang Panginoon para kunin po tayo. Makasama po natin siya. Makita po natin siya face to face. Bababa po siya sa langit upang sunduin po tayo. Importante po ito na pangako na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen? Ang Diyos hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos hindi po nagbabago. No? Meron po tayong pag-asa. Sabi po sa Bible, no, we must hold on to the hope we have, never hesitating to tell people about it. We can trust God to do what He promised. Kaya natin sabihin sa ibang tao, oy, may pangako ang Panginoon na meron tayong kaligtasan, na merong langit at kasama po tayo sa langit. No? Alam niyo po, these past few days, lagi po ako napapaisip about life after death. No? Kasi po, ini-imagine ko yung sarili ko. Ngayon, nandito ako, nakakausap ko kayo, nagmi-minister kami, meron po kami mga ginagawa araw-araw. Pero yung buhay po, instant lang, maraming pwedeng mangyari. No? Pwedeng bukas, pwedeng makalawa, pwedeng natutulog lang ako, biglang dumating ang Panginoon o kaya nauna akong nawala. What will happen? Anong pwedeng mangyari? Iniisip ko, ano yung pakiramdam pagka nawala ako dito sa mundo? Napaisip ba tayo na ano ba yung pakiramdam na meron bang ganito na magsasaya ka ba dahil nawala ka sa mundo? Ano ba yung pakiramdam? Naisip ba natin yon? No? Or meron ka bang naiisip na bagay na pwede mangyari pagkatapos mong mawala dito sa mundo? No? Alam niyo po, napapasil ako sapagkat pwede mangyari kahit kailan. Pero alam niyo kapatid, na-realize ko, wala kang dapat ikabahala. Kasi may pangako yung Diyos. At ang pangako ng hari ng mga hari ay hindi mababalik. Anong kondisyon? Magkaroon lang ako ng relasyon sa Diyos. Amen? At alam niyo po, inimpress sa akin ng Panginoon, kung nangihinayang ka na mawala dito sa lupa, manghihinayang ka kung di ka naman makakarating doon. Sapagkat yung nararamdaman po natin dito sa lupa, hindi mo kayang ikumpara yung kaya mong maramdaman at mata mo pag nandun ka na sa Kanya. Heaven is way better. Way better. Ang inimpress sa akin ng Panginoon, yan ang i-expect mo. Kasi mga kapatid, this is the reality. Wala tayong control sa buhay. Ano man ang mangyari, maraming pwede mangyari sa buhay natin. Akala natin minsan, may taning na yan. Minsan yung walang taning, siya po yung nawawala. Siya pa yung nauuna. Ako po, nung nag-opera sa akin sa puso, nauna. Pero ako nakatayo pa rin ngayon sa inyo. Bakit? Kasi may purpose. Amen? Kung gusto mong maramdaman yung langit dito sa lupa, sundin mo yung purpose ng Lord. Amen? At pag natapos yung purpose mo ng Lord, no, kukunin ka na niya at sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. Better. Amen?
So huwag tayong matatakot mga kapatid kasi tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ang tanong lang dito mga kapatid, tapat ba tayo? Tapat ba tayo? Palapakan po natin yung Lord. Ngayong alam po natin na ang Diyos ay may kakayanan at tapat sa kanyang mga pangako. Ang tanong ngayon, what shall we do when the promises has not happened yet? Okay? Kasi po, may mga pangako na biglaan tinutugon ng Panginoon eh. Ang tawag po dyan, miracle. Amen? Yung mga wala ng pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. O kaya ako po, nakareceive po ako ng miracle, no? Nakwento ko na po sa bawat isa, na nagkaroon po kami ng malaking utang, 3.5 million. Pero 1 week lang kailangan ko, 1 week na lang, ay mareremata po yung aming tirahan. Pero walang 1 week, tinugon ng Panginoon yung aming panalangin. No? Ang tawag po dyan, milagro. At ang Panginoon, puno-puno po yan ng milagro. Amen? At matindi ang paglago ng pananampalataya ng isang tao pag nakakaranas ng milagro. Pero paano kung walang milagro? Paano kung hahayaan ng Panginoon tumagal ang iyong ipinapanalangin? Ano ang gagawin po natin? No? Sobrang tagal na, and all you have right now are God's promises. No? Ang tagal na ng panalangin mo, pero ang pinangahawakan mo lang pangako ng Diyos. No? Halimbawa po, maybe it's a promise na darating ang araw, makakakilala yung iyong mga mahal sa buhay, o magkakaroon ka ng total healing sa iyong karamdaman, na matinding karamdaman, o karamdaman ng ibang tao, or yung breakthrough sa buhay po natin, o meron po tayong financial miracle sa buhay po natin, no? Family restoration, lifetime partner, no? O kaya yung God's calling, no, sa ating mga buhay. Marami po ang mga gusto po nating magkaroon ng fulfillment. No, pray tayo ng pray, pero hanggang ngayon wala. Meron po tayong ganun, di ba? Meron po tayo, no? What do we do when it has not happened yet? Anong dapat po natin gawin? Hanggat hindi po ito nangyayari, no? Sobrang tagal na po, no? Can we still hold on to the promise? O minsan sinasabi natin, hindi kalooban ng Lord. Madalas po yung praise eh. No? Tagal-tagal na, baka hindi kalooban ng Lord. No? Ako, I encourage everyone, no, not to say it. Amen? Yung isip ng Panginoon, hindi natin kayang arukin. No? Malalim ang isip ng Panginoon. Open times, mga kapatid. Kaya tumatagal yung panalangin natin sa Panginoon. Kasi may tinuturo sa atin. No? May gusto ang Panginoon, bitawan natin. O kaya may gusto ang Panginoon na matutunan po natin upang sa ganon ay maging magandang halimbawa po tayo sa ibang mga tao. Okay? Gusto ko pong bigyan kayo ng encouragement ngayong umaga. No? Isang example lang po, mga kapatid. No? Ito po yung kung kailan po nangako ang Diyos kay Abraham. No? Every Wednesday po, I encourage everyone to watch, no, yung ating pong service sa Pasig po. Tayo po ay may series na Origin at pinag-uusapan po namin hanggang sa kasalukuyan yung pong si Abraham at yung pangako ng Diyos kay Abraham, no? So, ano po yung matututunan po natin sa dito po sa pangako ng Diyos kay Abraham, no? Sabi po sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3, the Lord said to Abraham, okay? Ito po yung gustong gawin ng Panginoon ni Abraham, no? Leave your country and your people, leave your father's family, and go to the country that I will show you. Okay? Ang gusto ng Panginoon, umalis siya sa lugar niya, umalis siya sa comfort zone niya, umalis siya sa protection ng tao, no? At pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. Okay? Ang sabi niya, pero merong pangako, no, ang Diyos sa kanya. Ano yung pangako? I will build a great nation from you.
I will bless you and make your name famous. People will use your name to bless other people. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. I will use you to bless all the people of the earth. No? Yung verse 2, saka yung verse 3, ito po yung pangako ng Diyos kay Abraham kung siya ay susunod. Okay? So God commanded Abraham nung araw po, nung hindi pa po Abraham, no? Ang talagang pangalan po ni Abraham before is Abram. Okay? So God commanded Abraham to leave his home and to go to the land he will show him. God will show him. And God made him a promise. Ano po yung promise niya? Land, numerous descendants, many descendants, blessing from him and his descendants, or blessing for him, no? And his descendants, and blessing through him for all nation. Okay? So, ang tanong dito, nung sumunod ba si Abraham, natanggap niya ba lahat ito? Kaagad? Hindi. No? It took him so many years to receive the promise. Okay? May pangako ang Diyos sa kanya, sumunod si Abraham, pero it took him so many years, no? To receive the promise. After, nag-umpisa pa ito, after 25 years, simula nung ipinanganak si Isaac. Okay? Just imagine mga kapatid yung layo, no? Yung sobrang tagal ng fulfillment ng promise ng Panginoon. Pero alam niyo po, simula po doon sa pangako na yon, hanggang sa dumating si Isaac, hindi ba maraming nangyari? No? May maganda, may hindi. Pero ang purpose po nun, no, ay para ihanda si Abraham doon sa fulfillment ng promise ng Panginoon. Ano yung matututunan natin mga kapatid? Habang naghihintay po tayo, hindi lahat ng nangyayari sa atin maganda. Minsan, hindi maganda eh. Minsan, parang tingin po natin, parang hindi pabor sa atin. Pero, hinahayaan ito ng Panginoon na mangyari sa atin upang matutunan po natin magtiwala sa Diyos, sa Kanyang plano. Amen? Huwag natin sabihin na, okay, hindi maganda yung nangyari sa buhay po natin, hindi na tayo mahal ng Panginoon o hindi na kalooban ng Panginoon. Kapatid, we must trust the process. Magtiwala po tayo sa proseso ng Panginoon. Amen? Ang mahalaga lang mga kapatid, inalaw ito ng Panginoon kasi may purpose siya. May purpose siya. Amen? It took him so many years to receive the promise, no? The promise of land. Yung pangako ng Panginoon sa na mga kalupaan were fulfilled when Abraham reached the land of Canaan. Okay? The promise of numerous descendants were fulfilled later in the birth of the nation Israel. No? God then promised to bless Abraham and his descendants and make his name great so that he will be a blessing. The fourth element of God's promise is that through Abraham, all nations of the earth shall be blessed. No? And Abraham will be the head of the one family by whom all of the other families on earth will be blessed. Nangyari po lahat ito sa after ng napakatagal na panahon. No? Nung time na yon, mga kapatid, nung time na sumunod ang Panginoon, siya sa Panginoon, all Abraham had was a promise from God. Nag-uumpisa lang yan sa pangako at salita ng ating Panginoon. Fulfilled in God's time, hindi po oras natin. Hindi po oras natin. Hindi yung, Lord, ang tagal ko nang gusto ko na mag-asawa. No? Kapag gusto ko ngayon na, Lord, ang tagal ko naghihintay, wala na sa loto yung edad ko. No? Lord, hingi ako ng sign sa'yo. No? Lalaki to. Kung sino yung pumasok sa pintuan na yun, yan ang God's will mo. Yung God's will mo para sa akin. Pumasok lalaki. Paano yun? Amen? Minsan gusto natin our time.
Pero hindi natin alam na ang best time ay yung time ng Lord kahit matagal. Kahit sobra tagal, mga kapatid. No? Ako po, maniwala kayo sa hindi. No? Hindi ko rin expect na makapag-asawa ako, pero prayer ko makapag-asawa ako. Kasi po, dahil sa aking kapansanan. No? Na-share ko po sa Pasig, mga kapatid, no? Siguro kung may 100 beses nang ligaw ako, kapatid, 100 beses na busted ako. Totoo, mga kapatid, totoo. Why? No? Kasi I'm doing it on my way, not God's way. And when I prayed to God, no, for the right person, God gave me the right person. Amen? So huwag kang magmamadali, mga kapatid. Minsan yung nagmamadali napupunta sa mali. Hello? No? Tapos saka ka magsisisi. No? Oh, mihilig pala to. Oh, kapag ka natutulog, nakadilap. Ang hirap nun. O kaya naglalakad habang tulog. Kasi way natin, hindi way ni Lord. No? Even though it has not happened at once, no? God was able and faithful to complete it. Kaya ni Lord yan. No? A promise delayed is not a promise denied. No? All you need to do is to believe, trust, and obey God's plan. All you need to do is to believe, trust, and obey God's plan. No? I'm not sure who is believing God for the promise He has given us, no? Na hindi po nangyayari sa buhay po natin. Halimbawa po, no? May isang pamilya, merong isang miyembro ng isang pamilya na meron pong panalangin na hindi pa nangyayari sa pamilya nila, no? Halimbawa, ako po nagpe-pray, kami po, no, ako po nung araw po, kami pong kabataan ko po, hindi po kami kaya, wala po kaming kaya, no? Ako po nag-iigib po ako ng tubig, no? At pinipilit po naming makaraos. Hindi po kami ganun kumbaga wala, even our parents, wala nang pong planong maging mag-prosper. Okay? And when I got born again, ang sabi po ng salita ng Diyos, no? Or sinasabi po, that we should be the head and not the tails. Amen? So, nag-aspire po ako na, Lord, darating po yung araw na pagpapalain niyo po ako, no? Na hindi pa nararanasan ng aking pamilya. No? Kapatid, it happened. Amen? Yung mga hindi naranasan ng pamilya po natin, kaya nilang maranasan, kaya mong maranasan kung magtitiwala ka lang sa mga pangako ng ating Panginoon. No? If you have a dream to start a business, no? Pray for it and wait. No? Just keep on believing and obeying because God is able and faithful. No? Kung ikaw po ay nananalangin o nagdi-dream to become, no, a top position in your company, ang dapat lang po natin gawin is pray for it and wait. Just keep on believing and praying and obeying because God is able and faithful. No? Kung meron po kayong pangako o pangarap na makatapos ng pag-aaral, no? Pray for it and wait. No? Just keep on believing and obeying because God is able and faithful. No? God has given you a promise that you will become a pastor or a worker or a leader of a church, a missionary, or an evangelist. No? Pray for it and wait. Just keep on believing and obeying because God is able and faithful. Ano po yung challenge dito, mga kapatid? Keep on believing. Keep on praying. Keep on trusting God. Take hold of His word because He will come through. He will complete it. Sabi po sa Hebrews, no? So don't lose the courage that you had in the past. No? Your courage will be rewarded richly. You must be patient. After you have done what God wants, you will get what He has promised to you. Don't give up, mga kapatid. Huwag po tayong manghinawa. No? Huwag po tayong mawala ng pag-asa. No? Huwag mawala ng kalakasan. No? Sapagkat ang Panginoon noon,
na nagbibigay ng katagumpayan sa mga hinirang niya, sa mga anak niya, ay siya rin Panginoon na makapagbibigay po sa atin ng katagumpayan. So, ang tanong dito mga kapatid, naghintay si Abraham ng napakatagal na panahon para po sa pangako ng Diyos. Ang tanong dito, nangyari ba o hindi? Nangyari. Amen? So kung binigyan ka ng Panginoon ng isang pangako, at hanggang ngayon naghihintay ka pa, kapatid, no? Huwag kang mag-give up. Minsan yung nag-give up, isang hakbang na lang eh. Mangyayari na eh. Pag nag-give up ka, hindi mo siya matatamo. Amen? So, importante po na magpatuloy, manalangin, magkaroon ng pag-asa, umasa, at gagawin ng Panginoon at tatapusin niya sapagkat siya ay tapat. Palakpakan po natin yung Lord. Pangalawa pong example is when God promised Noah. When God promised Noah. Okay? So, sa Genesis chapter 6, sabi po ito ng Diyos, no? I'm going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I will surely going to destroy both them and the earth. Okay? Ito po yung instruction ng Diyos kay Noah. Okay? So make yourself an ark. Okay? May instruction. Katulad po kay Abraham, ay nagkaroon po ng instruction ng Diyos na may kalakip na pangako. Okay? So, make yourself an ark. No? Ano yung pangako? Sabi po rito, I will establish my covenant, meaning solemn promise and formal agreement with you. You shall come into the ark, you and your 3 sons and your wife and your son's wife with you. Okay? Ang sabi ng Panginoon, gugunawin niya yung mundo sa pamamagitan po ng baha. Okay? Pero ang pangako ng Diyos, ang pamilya mo ay hindi mapapahamak. Okay? So, so Noah took God at His word and started working on the ark. Okay? Ano po yung response ni Noah? So Noah did this according to all that God had commanded him. That is what he did. Ngayon ko lang na-realize mga kapatid, no, as I'm reading this, no, the promise of God, para ma-fulfill ito, no, kailangan mo muna nating sumunod sa Kanya. Amen? So, kapatid, nangyari ba kaagad yung pangako ng Diyos? Okay? Hindi. No? It took Noah 50 to 75 years to complete the construction of the ark. Imagine mo mga kapatid, eksaktong sukat, klase ng kahoy, yung mga gagawa, lahat po yan. Binigyan ng instruction si Noah. At ang sabi po dito, ginawa po ito ni Noah according to all that God commanded him. Yun po yung ginawa ni Noah. Okay? So it took 50 to 75 years to complete the construction of the ark. After the ark was built, no, nangyari ba yung baha? Hindi pa rin, no? It took many years to happen, maybe around 70 to 95 years pa. 70 to 95 years pa, no? All Noah have is God's promise, but God's word came to pass. Kapatid, no? Yung sabihan ka ng Panginoon, gawa ka ng bangka, pero summer. Hindi umuulan, tagtuyo. Famine. Will you obey? No? Halimbawa, sinabi ng Panginoon sa'yo, gusto kong maging civil engineer. Pero, ang sabi ng Panginoon sa'yo, mag-nurse ka. Okay? Will you obey? O kaya, gusto ko tong trabaho na ito. No? May posisyon ka agad. Pero gusto ng Panginoon, mag-janitor ka. Will you obey? No? Minsan may pinapagawa sa atin ng Panginoon that don't make sense. Okay? Pero lahat ng plano at gusto ng Panginoon sa buhay po natin, may sense. Amen?
all we have to do is just obey. Have faith, no? And obey God. Okay? So, ano nangyari mga kapatid, no? For so many years, no? Nung pagko-construct ng arko at paghihintay, no? Dumating po yung flood, no? That is after 120 years, no? Ang sabi po sa Genesis chapter 7, he and his family went into the boat to be saved from the blood. Meaning, walang ibang tao na sumama maliban sa ipinangako ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, yung pamilya niya ay maliligtas. Amen? His wife and his son and their wives were on the boat with him. All the clean animals, all the other animals on the earth, the birds and everything that crawls on the earth went into the boat with Noah. Okay? Mabuti pa yung mga hayop nakasama, no? Kasi ang pangako ng Panginoon, pamilya mo ay maliligtas. Amen? So these animals went into the boat in groups of 2, male and female, just as God commanded. 7 days later, the flood started, the rain began to fall on the earth. Sino naligtas? It is only the family of Noah. No? The challenge right now, no, this morning, kapatid, whatever circumstances that you have right now, mahirap man o hindi, imposible man o posible, no? Keep on believing. Magtiwala tayo sa Panginoon. Keep on trusting, no? Keep on obeying, even though all you have only is God's promises. Akala natin, kapatid, no, very important na nagbabasa po tayo ng Biblia. Wala po tayong makukuha ng pangako ng Diyos maliban na lamang sa salita niya. Amen? It's very important na araw-araw natin ito binabasa sapagkat ito po yung nakapagbibigay po sa atin ng pag-asa sa buhay. Katulad na sinabi ko sa inyo kanina, minsan mapapaisip ka na hanggang kailan na lang yung buhay po natin. Pero walang halaga kung gaano ka-iksi o kahaba kung alam mo naman kung saan ka pupunta at kung ano yung pupuntahan mo. Amen? At kung ano yung pupuntahan mo. Take hold of His Word because God will complete it. Sabi nga sa Hebrews, no, sabi pong ganon, He will start a good works in you. He is faithful to complete it in you. Dito po ako magtatapos mga kapatid. No? Paano po ba natin pinahawakan yung pangako ng Diyos sa atin? May pangako ba ang Diyos sa inyo ngayon? Sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, no? Sa pananampalataya ninyo? Na minsan nakala natin parang hindi kasi lalong lumalala, lalong hindi gumaganda, lalong parang may nagsasabi pang ibang tao na, oh, hindi sa Lord yan. No? Yung situation ba natin hanggang ngayon, pareho pa rin. No? Parang walang nagbago sa buhay natin. You are waiting for so long, pero hanggang ngayon, hindi pa dumarating yung ating inihintay sa Diyos. What do you do when God has given you a promise and the situation is telling you different? Lord, sabi mo, ipopromote mo ako. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa ako pinopromote. Lord, sabi mo, no? Magkakaroon ako ng sasakyan o ng bahay. But ang tagal-tagal na. Hindi mo ako, hindi ko pa nararamdaman. No? The challenge is to keep on believing, to keep on trusting, and to keep on obeying God. And God will bring this promise to happen. No? Keep on believing, trusting, and obeying God that you will graduate. No? Keep trusting, believing, and obeying God that your son or daughter or family will get saved. No? Maliligtas din po sila. Keep on believing, trusting, and obeying God that you will have your own business. No? Keep on believing, trusting, and obeying God
And God will use you mightily in His ministry. Keep on believing, trusting, and obeying God. Even if you don't see the change yet. No? Because God is faithful to His promises. Tayo pong lahat dito tayo sa oras na ito. Alam niyo po, ang pangako ng Diyos ay unconditional. Sabihin po natin, unconditional. No? It testifies to God's fullness. He keeps every promises He makes. It doesn't matter what we do. No? Minsan, iniisip natin siguro kasi marami akong kasalanan o marami akong mali. No? Marami akong pagkukulang sa Diyos kaya hindi niya tinutugon ang aking panalangin. Nagkakamali po tayo mga kapatid. No? Kaya tayo o pwede tayo i-bless ng Lord kahit hindi po tayo faithful sa Kanya because He remains faithful. He remains faithful. He is full of integrity. We cannot count on every word He say or we can count on every word He say. He doesn't say one thing and do another. No? What He says, He will do. No? Hindi katulad ng tao na pwede magsalita, pero iba ang gagawin. No? Paano po tayo mag-respond sa Diyos kapag nagbigay po siya ng pangako sa atin? We must be so sensitive. We must become sensitive to the promises. No? Lalo-lalo na kung meron po tayo pangangailangan. No? Kapatid, sa oras na ito, isipin po natin yung mga pangako ng Diyos. No? Ano ba yung mga prayer po natin ngayong umaga? No? Huwag po tayong mahiya, huwag po tayong matakot. Kahit gaano kalaking panalangin ito, anong prayer mo? At lakipan mo ito ng pangako ng Diyos sa Kanyang salita. At magtiwala ka na gagawin niya ito sapagkat kaya niya at faithful siya sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba, nagsasabi na wala po kami kung wala ka sa aming buhay. Panginoon, nagtitiwala po kami sa iyong salita. Pinangahawakan po namin, Panginoon, kung sino ka. Sa oras na ito, Panginoon, anuman yung aming mga panalangin, anuman yung aming mga pangangailangan, anuman yung aming mga hinihiling, Panginoon, sa umagang ito. Lord, pinangahawakan po namin ang iyong salita. Pinangahawakan po namin ang iyong pangako, Panginoon. Na ikaw ay tapat, natutugunin ang mga ito ayon sa iyong kalooban. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. At patuloy po kaming aasa, at patuloy po kami mananalangin, at patuloy po kami magtitiwala, O Diyos. At patuloy po kami susunod sa iyo, Panginoon, hanggang sa dumating ang panahon na lahat ng mga pangakong ito, lahat ng panalangin po namin ito, ay mangyayari, O Diyos. Lord, tulungan niyo po kami na maging matatag sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Wala pong panalangin na malaki para sa iyo, Panginoon. Wala pong panalangin na hindi mo kayang tugunin, Panginoon. Wala pong mga panalangin na hindi mo maririnig, Panginoon. Lahat po ito ay tutugunin mo, Panginoon, sapagkat ito ang iyong katangian, O Diyos. Magtitiwala po kami sa iyo, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, basahin mo, O Diyos, ang aming mga panalangin, ang aming mga puso sa oras na ito, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Glory to your name, O God. Oh, we worship you, Lord God. Come on, worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Hallelujah. Worship the Lord. Your promise still stands.
Yes, Lord. Great is your Come on, church. faithfulness. Come on, church. Faithfulness. Come on, church. I'm still in your hands. This is my confidence. Come on, church. You never Thank you, Lord. fail. Hallelujah. Your promise still Come stands. on, church. Great is your faithfulness. Faithfulness. Hallelujah. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promises. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. In His presence. I'm still in your hands. This is my confidence. Move, You Lord. never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Let us see you move, Lord. Move, Lord. I see you move. Thank you, Lord. Move the Come on, church, declare it. I believe. I see you do it. Come on, church. Made a way when there is no way. And I believe. Come on, church. Declare I it. see you do it again. You move the mountains. And I believe. Hallelujah. I see you do it again. Made a way. Come on, church. There is no way, and I believe. I see you do it Come on, again. church. I see you move. You move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe. I see you do it again. You promise. Your promises, your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord God. Praise you, Jesus. Taas mo natin ito yung mga kamay. And receive the blessings. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa iyong salita.
Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa encouragement, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sapagkat inadya mo, O Diyos, na kami po ay maparito at makarinig na iyong salita, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, Lord, ipakita mo po sa bawat isa kung sino ka, Panginoon. That you will be faithful in all your promises, O God, na sa lahat ng aming mga panalangin, Panginoon, ikaw po ay gising, natutugunin ang lahat ng mga ito ayon sa iyong kalooban, Panginoon, na mangyayari po ito, Panginoon, sa iyong kapanahunan, O Diyos. Na sa linggong ito, O Diyos, ay meron kang gagawing malaki sa aming buhay, Panginoon, na magiging dahilan, O Diyos, na muli po kami bumalik sa tahanan mo upang magpasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Salamat po sa pagpapagaling. Salamat, Panginoon, sa pagpuprovide. Lord, salamat po, O Diyos, sa kapayapaan sa puso. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala mo, Panginoon. At lalabas po kami, Panginoon, sa tahanan mo, tunay ngang pinagpala, O Diyos. Ama, maraming po salamat. Kasama ka namin sa bawat oras, O Diyos. Sa iyo po ang papulit kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. God bless po sa bawat isa.